At siya nga pala about doon sa eleksyon na nangyari dito sa Poland, no. So ang nanalo po ay si Mr. ah, Karol Nawrocki. Siya na po yung bagong presidente dito sa Poland. At dati nabanggit ko na siguro sa inyo na dalawa silang naglalaban ng close fight sa pagka-presidente. Yan po si Mr. Karol Nawrocki o yung tinatawag nilang conservative, at si Mr. Rafal Trzaskowski naman, siya naman po yung tinatawag nilang liberated. At ngayon nga ay nanalo si Mr. Karol Nawrocki, no. So siya na po yung bagong presidente dito sa Poland. So asahan po natin na magkakaroon ng malawakang paghihigpit dito sa Poland, particular sa mga immigrant worker or mga immigrant dito sa Poland, dahil isasaayos niya yung mas lalo niyang hihigpitan yung pagsasaayos about doon sa mga legal stay dito, dahil nga nung mga nakaraang taon, buwan ay lumuwag ang Poland sa pagtanggap ng mga immigrant worker. At paano makakaapekto to sa mga katulad natin, mga kababayan natin gusto pumunta dito? So dahil nga priority ni Mr. President, ng bagong presidente nila dito, ang mga lokal at ang pagpapalago ng kanilang ekonomiya, at nakafocus siya sa seguridad ng mga tao dito, ng mga mamamayan, I mean. So ang mangyayari po ay talagang masusing paghihigpit ang gagawin niya sa pagbibigay ng mga legal documents para sa mga immigrant. So yun po ang nabivisualize ngayon ng mga tao dito. Hindi lang naman po ako nagsasabi, kundi pati yung ibang mga kababayan natin. So asahan po natin na medyo babagal po yung mga pagpo-process ng mga documents at mas lalong hihigpit, at pinaka worst case, so yun nga, bababa na yung approval rate at hindi na sila masyadong tatanggap ng mga immigrant dito. So yun mga kababayan ang maaaring mangyari, dahil nga itong si Mr. President Karol Nawrocki po ang nanalo sa president dito sa Poland. Okay, so nakakalungkot lang isipin, no, na ganyan, kasi marami lang nakakalungkot isipin para sa mga kababayan natin na nag-start na mag-apply, na malaki yung chance o malaki yung posibilidad na mahirapan na silang makapasok dito, dahil nga ang priority ngayon ng kanilang gobyerno ay ang mabigyan ng hanap buhay ang bawat mamamayan. Priority nila ang mga lokal dito. So yun mga kababayan, nabanggit ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea, at doon sa mga kababayan natin na nagbabalak na pumunta dito, dapat mag-isip-isip muna kayo bago mag-start ng application, no. Para sa akin ay advice na wag na muna dito sa Poland, mas maghanap na lang muna kayo ng ibang mga EU country na pwedeng puntahan, kasi maraming lumalabas ngayon sa mga TV news dyan sa Pilipinas na nagkakaroon po ng mga job opening sa iba't ibang EU country. Like sa nitong nakaraan lang, nagkaroon sila ng hiring sa Hungary, sa Croatia, Slovenia ata yun, Slovakia. So may mga iba pang job opportunities na nagbubukas ngayon, hindi lang dito sa Poland. Again guys, hindi ko kayo dinidiscriminate sa application yung papunta dito, but gusto ko lang na magkaroon kayo ng idea about sa mga nangyayari dito, dahil sayang yung pera kung mapunta lang sa wala, di ba? Dahil nga guys, malaki yung ginagastos natin sa pagpunta dito sa Poland. Malaki ang placement fee. So iwasan po natin na masayang yung mga pinaghirapan natin pera dito, no? So although sa ngayon guys, ang sabi lang naman dito na dapat legal ka na nakatira. So it means para yun sa mga nandito na sa Poland na mga kababayan natin, wag po kayong mag-worry as long as legal po yung stay niyo dito. Meron kayong trabaho, meron kayong valid TRC or visa, meron kayong work permit or employer, at may trabaho talaga kayo. So hindi naman kayo basta-basta makikick out dito or madi-deport. Pero may mga case po dito na kahit may TRC, dahil
na imbestigahan na medyo siguro ilang buwan na nawala pa rin trabaho or matagal-tagal na hindi nawalang employer. So yun po, si kabayan na deport dahil doon. May TRC po yun. So expect more worst scenario kapag merong mga trouble or mga problema sa legal stay natin dito. At para sa mga kababayan natin na nandito sa Poland, no, so stay lang tayo sa tamang proseso, legal documents, dapat may trabaho ka. At isa pa pala doon sa mga tatawid galing sa ibang European country, guys, sa ngayon hindi na po pwede talaga i-convert ang mga TRC. Kapag halimbawa galing kayo ng Croatia, Hungary at papasok kayo ng Poland para magtrabaho, so wala na pong ganon. Hindi na po pwede ma-convert yung inyong mga TRC into Poland temporary residence card. So yun, it means no chance. Nag-start po siya, naging effective since May 25, May 2025. May 25, 2025. So doon po nag-start yung rules na yan, yung bagong batas na hindi na po pwedeng ma-convert yung mga other EU country TRC into Poland TRC. It means hindi na magiging legal ang inyong pagtatrabaho dito. Kung mayroong mang makakalusot sa mga illegal na yun for sure. Dahil hindi na sila bibigyan or i-issuehan ng legal documents dito like work permit. Okay, so sana po ay nakapagbigay tayo ng informative o ng mahalagang impormasyon. At yun, patuloy po kayong sumubaybay sa ating YouTube channel at ganoon din po sa ating Facebook account para sa mga mahalagang impormasyon dito sa Poland. So yun guys, again, kung meron pa kayong ibang mga katanungan na hindi natin na-tackle dito sa usapan natin dito sa live, so pwede nyo po akong i-message. Nandyan po ang aking WhatsApp number sa description box ng video at ang link po ng Facebook account natin. Pwede rin po kayo mag-PM doon or di kaya mag-comment din kayo sa Facebook account natin. At yun, kapag may bakanting oras, so sasagutin po natin ang inyong mga katanungan sa abot ng ating makakaya.